Labis na nagalak si Mokebae, nasasabik na sinabi, "Maraming salamat po, dakilang ama." Siya, bilang pinuno ng pamilyang mo, ay walang karapatang sanain ang Tianzhen Haoranju. Ito ay matagal na niyang pasanin sa dibdib. Nang maisip ang walang kapantay na banal na sining, hindi niya napigilang humalakhak ng malakas. "Bata, sa pagkakataong ito, dapat kitang pasalamatan." Pinagmasdan sila ni Gufiyang na nagsasalita at nagtatawanan mag-isa, at medyo hindi makapagsalita. Kinutya niya, dalawang siraulo. Nagitngit sa galit si Mokebae at sumigaw, "Walang hiya. Gusto mong makita ang Tianzhen Haoranju. Kahit sa buong buhay mo, huwag ka nang umasa." Ang Hanyu Wukingking lang Daoki ay lumabas mula sa kanyang mga kamay. Isang kislap at isang malaking aso na langhuan broadsword ang lumitaw. Naglabas ito ng malamig na aura sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang siyam na langit na Emperador Qi ay bumagsak kasabay ng talim ng espada. Ang liwanag ng buwan sa buong kalangitan ay nagtipon sa espada. Saan man dumaan ang liwanag ng buwan, mayroong hiwa ng espada. Si Gufiyang ay nanatiling walang imik. Maginaw niyang ginamit ang isang galaw ng Jingangquan, direktang tumama sa dalawang espada. Isang malutong na tunog ang umalinggaw-ngaw, sinira ang katahimikan ng gabi. Ang suntok na ito, hindi lamang sinira ang sword ki ni Mokebae, kundi direkta ring winasak ang kanyang pansanggalang na tunay na enerhiya, Zenki, tumago sa kanyang dibdib, at dugo ang sumuka mula sa kanyang bibig. Ginagamit ang basurang martial skill na ito para labanan ako. Pamilyang mo, ito lang ba ang kaya niyong mga walang kwentang pamamaraan? Matapos sabihin ito ni Gufiyang, nanlaki ang mga mata ng lahat ng tao sa munting bakuran. Ang pamamaraan ng pagkilos ni Gufiyang ay magaan at banayad, pambihira. Hindi makapaniwala ang puso ni Mupingsi. Iyon ay malinaw na Jingangquan lamang, bakit napakabagsik nito? Ang suntok na ito ay nagparalisa kay Mokebae, ang kanyang aura ay naglaho. Ang kanyang buong katawan ay bumagsak na parang saranggolang naputulan ng pisi, nakahandusay sa lupa, di mabatid kung buhay o patay. Si Gufiyang ay tahimik pa ring nakatayo sa himpapawid, malamig na nagsabi. "Mayroon pa bang mayabang na gustong sumubo?" Ang buong gabi ay naging nakakatakot na tahimik. Si Mupingsi ay takot na nakatayo, puno ng sindak ang kanyang mga mata. Si Moxiao Chuan ay natulala rin doon, walang kislap ang kanyang mga mata, tanging pagkamangha. Sa kanyang puso, sumibol ang isang matinding pagnanais, isang determinasyon. Kailangan kong gawing guro ang taong ito. Kailangan kong matutunan ang kanyang kakayahan. Nakangiting pinagmamasdan ang libu-libong taon, naglalakad-lakad sa kagubatan. Mahirap makahanap ng karapat-dapat na kalaban, sa tuktok ng talakayan ng espada, hindi matatalo ang lamig. Isang sinaunang tula ang umalinggaw sa himpapawid. Ang isang galaw kanina ay gumulantang sa buong pamilyang mo. Ang mga dalubhasa ay dumating. Sa isang iglap, ang buong kalangitan at lupa ay napuno ng mga tao mula sa pamilyang mo. 5 iba pang kataas-taasang elder ang mabilis ding sumugod. Nakita ng lahat ang anyo sa puno ng kasya. Sa kanyang baywang ay may nakasabit na isang pirasong jade, na may nakaukit na diagramang taiji. Lahat ay yumukod at sabay-sabay na nagsabi, "Magbigay galang kay Zulao, ninuno." Sa munting bakuran, si Mo Wanfeng ay lumapit din at yumukod. Tanging si Moxiao Chuan ang nakatayo roon, na parang isang nag-iisang anino. Nagsalita si Zulao, "Kanina, narinig kitang pumuna sa Tianzhen Haoranju, tila labis mong minamaliit ang sining pandigma ng aking pamilyang mo. Ang Daoshen, War God, ay patay na. Sa pamilyang mo, walang sinumang makapagsasanay ng Tianzhen Haoranju hanggang sa sukdulan nito. Ngayon, tutuparin ko ang kasunduan para sa Daoshen, at haharapin kita, ang bagong sibol na talento." Habang nagsasalita, dahan-dahan niyang inalis ang maskara sa kanyang mukha, inilalantad ang kanyang tunay na anyo. Nang marinig ito, sa wakas ay natinag si Gufiyang. Ang kanyang mahinahon at kalmadong ekspresyon ay napalitan ng nag-aalab na diwa ng pakikipaglaban. Ang kasabikan ay dumadaloy sa kanyang dugo. Tila natagpuan na niya ang taong kanyang hinahanap. Ang mga tao sa munting bakuran ay natakot. Lahat ng miyembro ng pamilyang mo ay pinagpapawisan ng malamig. Anong klaseng katauhan si Zulao? Sino siya? Maliban sa mga sectmaster ng 7 superior na puwersa, o ang mga may kapangyarihan sa banal na lupain, sacred domain, at pamilyang Huashenhai, sa buong kalangitan, walang sinumang may karapatang lumaban sa kanya. Nakangiting sinabi ni Gufiyang, sa wakas, naging interesante na. Kwalipikado kang lumaban sa akin para kay Daoshen. Napakayabang ng mga salita. Ang mga miyembro ng pamilyang mo sa paligid ay nagingit-ngit sa galit.
Galit ding sinabi ni Mo Pingxi, anong karapatan mong lumaban kay Zulao? Ang makita ang tunay na anyo ni Zulao ay ang pinakamalaking karangalan na ng iyong buhay. Tumingin si Zulao kay Gufiang at sinabing, sa mga nakababatang henerasyon, maliban kay Daoshen, ikaw ang nakikita kong may pinakamataas na talento. Hindi ibig sabihin na mas mataas ang talento mo kaysa kay Daoshen. Pagkatapos ng laban ngayon, ang iyong pangalan ay lalaganap sa kontinente. Sinabi ni Gufiang, ang daming satsat ng matandang ito. Hindi na ako makapaghintay. Noong araw na iyon sa Lamtuyet Holy City, nakilala ko si Mo Daoshen, ngunit hindi ko pa nakita ang Tianzhen Haoranju. Tunay ngang nakakapanghinayang. Ngayon, punan mo ang kakulangang iyon para sa akin. Gaya ng iyong nais, sabi ni Zulao. Sa kanyang kamay, gumuhit siya ng isang diagramang taiji. Isang patak ng itim na tinta ang dumaloy, at ang buong langit at lupa ay biglang dumilim. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng dakilang kapangyarihan ng langit, ang sukdulan ng sining pandigma. Lahat ay nagaganap sa kanyang mga kamay. Tianzhen Haoranju, unang anyo, Hong Shening Wang Ing Haoyu. Ang diagramang taiji sa kanyang kamay ay nagpakita ng libu-libong mortal na mundo. Ang walang katapusang kadiliman ay umatras, naging makulay na liwanag na sumisinag sa lahat ng dako. Sa liwanag ng buwan, isang sinag ng liwanag ang namuo, nagliliwanag. Naging seryoso ang mukha ni Gufiang, hindi nangahas magpabaya. 5 daliri ang kumuyom sa hawak niyang King Lian Sword. King Lian Sword Song, Jiuhua Lunzuan. Ang berdeng Jade Sword Key ay naging siyam na namumukadkad na bulaklak ng lotus. Nakaayos ang mga ito sa hugis ng letrang T swastika, sa himpapawid, hinaharangan ang lahat ng liwanag. Isa-isang berdeng Jade Sword ang bumaril mula sa mga bulaklak ng lotus, biglang sumugod patungo kay Zulao. Itinaas ni Zulao ang kanyang jade scepter sa isang kamay, marahang iwinasiwas. Ang siyam na bulaklak ng lotus ay agad na nalanta at natuyo, na parang halamang kulang sa tubig, walang natira. Suanguk Kong Zhawan Xiaosan Swordju, Singmi Sword Form. Nagbago ang sword technique ni Gufiang. Ang kanyang kamay ay bumuo ng sword seal. Sa dilim ng gabi, libu-libong sinag ng liwanag ang bumuhos na parang ulan, naging isang malaking bituing espada, humiwa sa diagramang taiji. Tianzhen Haoranju, ikalawang anyo, Yuling Dangqi Jian Huichang. Nagbago rin ang ekspresyon ni Zulao. Ang jade ruli sa kanyang kamay ay umikot. Biglang gumalaw ang diagramang taiji. Isang malaking pinto ang nagbukas sa likuran niya. Mula sa loob ng pinto, ang jade ruli ay naging isang jade sword, winakasan ang lahat ng liwanag, at direktang tumusok sa Xingmi Sword. 2 sword key na may dalang haoran, matuwid na enerhiya, ang umikot, at ang buong langit at lupa ay naging balot ng sword key. Lahat ay nalubog sa sukdulang sword intent na ito. Tila sa buong langit at lupa, tanging liwanag ng espada na lamang ang natira, wala nang iba. Ang 2 nag-umpugang sword key na ito ay sapat na para gawing abo ang buong lungsod ng Haiti, pati na ang pamilyang mo. Lahat ng tao sa ilalim ng liwanag ng sword key ay napapikit, walang tigil sa pag-atras. Sa wakas, matagal bago humupa ang liwanag ng espada sa buong kalangitan, unti-unting naging itim at bumalik sa normal na kulay ng kadiliman. Umalingaw-ngaw ang boses ni Zulao, mahinahong sinabi, tumigil na tayo. Kung magpapatuloy pa tayo, tuluyan ng masisira ang lungsod ng Haiti na ito. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay suminag kay Gufiang, na nakasuot pa rin ang puting damit na parang niebe, nakatayo sa lupa. Tumango siya at sinabi, nakakatandang, Senyor, ang Tianzhen Haoranju ay talagang pambihira. Ngunit kung hindi dahil mas mataas ng isang antas ang iyong cultivation kaysa sa akin, ang set ng cultivation method na ito ay hindi maikukumpara sa aking Swordju. Matagal na nanahimik si Zulao, sa wakas ay napabuntong hininga ng may panghihinayang, pagkalipas ng ilang taon, hindi na ako ang iyong magiging kalaban. Ang mga tao sa paligid ay nabigla, nanlaki ang mga mata. 2 galaw lamang iyon. Para sa mga tagalabas, tila tabla sila. Ngunit ang mga salitang ito ay parang batong inihagis sa lawa, lumikha ng malaking pagyanig. Ang 6 na kataas-taasang elder ay lalong natulala, na parang naging bato. Si Zulao ang haligi ng pamilyang mo ng lungsod ng Haiti. Mas mataas pa ang kanyang katayuan kaysa sa mga sectmaster ng mga superior na puwersa. Sa kasalukuyan, tanging ang banal na lupain at mga sectmaster ng 7 pangunahing sekta ang nangangahas na sabihing mas mataas sila ng isang antas kay Zulao. At sa sandaling ito, sinabi ni Zulao na sa loob ng ilang taon, hindi na niya matatalo ang taong ito. Gaano ba talaga kalakas ang kalaban?
Pakiusap, tinatanggap mo ba akong disipulo? Sa ilalim ng maliwanag na buwan, lahat ng tunog ay tumahimik. Ang paslit na tinig ni Moxia Ochuan ang umalinggaw sa gabi. Siya ay nakaluhod na hanggang sa manhid na, malalim na yumukod, ang kanyang noo ay nakabaon sa lupa. Napakawalang hiya, galit na sigaw ni Mo Pingsi. Malamig at galit niyang sinabi, bilang disipulo ng aking pamilyang mo, kahiyahiyang yumukod ka sa iba para maging guro. Hindi ka pa ba aalis? Ang mukha ni Moxia Ochuan ay nanatiling matatag. Tumingin siya kay Gufiyang sa kalangitan. Matatag siyang sumigaw, isama mo ako. Tiyak na malalampasan ko ang aking ama. Pagkatapos, papalitan ko ang aking ama para talunin ka. Pakiusap, isama mo ako. Kinamot ni Gufiyang ang kanyang ulo, tumingin kay Zulao, at sinabi, ano sa tingin mo? Ito ang anak ng iyong pamilya. Sa oras na iyon, huwag mong sabihing kinidnap ko ang miyembro ng pamilyang mo, gumala sa buong mundo, at nagdulot ng gulo sa akin. Tiningnan ni Zulao si Moxia Ochuan at dahan-dahang nagsalita, kung nais ni Moxia Ochuan na sumama sa iyo, mangyaring tanggapin mo siya bilang disipulo. Ako na rin, para sa kanyang yumaong ama, ang humihiling sa iyo. Zulao! Lahat ay nabigla. Hindi nila inaasahan na maging si Zulao ay magsasabi ng ganitong mga salita. Ang 6 na kataas-taasang elder ay lalong natahimik, hindi na nangahas pang magsalita. Mahinahong sinabi ni Gufiyang, ganoon ba? Sige, pansamantala kong susubukan. Ngunit ako, si Gufiyang, ay ayokong tumanggap ng walang kwentang disipulo. Dadalhin kita sa isang lugar. Kung makakapasa ka sa pagsubok, tatanggapin kita bilang disipulo. Labis na nagalak si Moxia Ochuan. Sa isang iglap, sari-saring emosyon ang naghalo-halo. Malakas niyang sinabi, tiyak na makakapasa ako sa pagsubok. Kung hindi ako makakapasa, hindi na kita guguluhin. Malamig na tiningnan siya ni Gufiyang at sinabi, kung hindi ka makakapasa, wala ka ng pagkakataong guluhin pa ako. Nagulat si Mo Wanfeng sa kanyang puso, biglang nabigla at sinabi, Gufiyang, saan mo siya dadalhin? Siya ang kaisa-isang anak ng aking nakatatandang kapatid. Hindi ko siya maaaring mapahamak. Binuhat ni Gufiyang si Moxia Ochuan sa isang kamay. Tumingala siya sa malayo at malamig na binigkas ang 3 salita mula sa kanyang bibig, Juetian Cave. Ang 3 salitang ito ay tila may walang katapusang kapangyarihan na nagpanginig sa lahat ng martial artist doon. Natakot din si Mo Wanfeng, natigilan sa kinatatayuan, pinapanood si Gufiyang na dala si Moxia Ochuan na papalayo ng papalayo, nawawala sa labas ng lungsod ng Heti. Pagbabalik sa kasalukuyan. Itinaas ni Liang Xiao ang kanyang kamay at ang Bishan Hansing Sword ay sumugod. Ang kanyang kamay ay gumuhit ng bilog sa hangin at agad na lumitaw ang isang umiikot na isdang yinyang. Itinutok niya ang espada pasulong at mahinang sumigaw, Hong Shening Wang Ing Haoyu. Ito ang unang anyo sa 2 anyo na ginamit laban kay Zulao. Si Gufiyang ay isang henyong walang kapantay. Bagamat isang beses niya lang itong nakita, hindi niya lubos na naunawaan ang diwa nito, ngunit ang kanyang pagganap ay napakalinaw, mahirap para sa ordinaryong tao na makilala ang pagkakaiba. Si Moxia Ochuan ay nag-iisip tungkol sa mga pangyayari noong siya ay 8 taong gulang, at ang kanyang mukha ay matagal ng basang-basa ng luha. Nang makita muli ang pamilyar na gintong liwanag na ito, hindi niya napigilang sabihin, ikaw ba talaga ang aking guro? Mahirap paniwalaan ng kanyang isip, ngunit sa kanyang damdamin, tinanggap na niya ito. Sinabi ni Liang Xiao, naaalala mo pa ba noong nasa labas ka ng Juetian Cave, sinabi mo sa akin na tiyak na sasanain mo ang Tianzhen Haoranju hanggang sa sukdulan nito, at pagkatapos ay tatalunin mo ako. Sa wakas, wala nang pag-aalinlangan si Moxia Ochuan. Humagulgol siya at lumuhod, yumukod ng malalim, at umiyak ng malakas, guro. Ikaw nga talaga ang aking guro. Ang guro ay talagang hindi namatay. Ang pigil na hikbi ni Moxia Ochuan ay umalingaw-ngaw. Matapos siyang humagulgol, humalakhak siya ng malakas, alam ko na. Sa buong kalangitan, walang sinumang makakasakit sa guro. Mapait na umiti si Liang Xiao at sinabi, huwag mong sabihin ng ganyan kagaan. Muntik na rin akong mamatay. Ang aking kaluluwa lamang, sa ilalim ng isang maswerteng pagkakataon, ang muling nagkatawang tao. Pagkatapos ay simpleng ikinuwento niya kay Moxia Ochuan ang ilang pangyayari. Nang marinig ito, labis na nagulat si Moxia Ochuan. Hindi niya inaasahan na si Xiao Huang, Yaong Emperor, ay nakapasok na sa Nine Heavens Martial Emperor Realm. Guro, ngayong muli ka nang nabuhay, bakit hindi mo hinanap ang iyong mga kapatid na disipulo? Gamit ang kanilang lakas, matutulungan ka nilang mabilis na maibalik ang iyong lakas.
Mapait na ngumiti si Liu Xiao, malalaki na ang kanilang mga kakayahan, mahirap silang hanapin. Sa wakas ay natagpuan ko si Xiao Huang, ngunit pumasok naman siya sa Outer Astral Realm. Kung hindi siya bumalik, nahulog siya sa lungsod ng Nanhuo. Ikaw naman, bakit ka narito? Bakit ka sinapian ng masamang espiritu ng Nanhuo Gold Essence? Sinabi ni Moxiao Chuan, sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa iyo, guro, natatakot akong habang buhay na akong magiging alipin ng masamang espiritu. Nanginig siya sa takot sa pag-iisip nito. Noong araw na iyon, pagkatapos kong umalis sa iyo, guro, bumalik ako sa pamilyang mo sa lungsod ng Haiti. Ipinasa sa akin ni Zulao ang Tianzhen Haoranju, at pinayuhan akong huwag maghiganti sa aking mga kaaway hanggat hindi ko pa naisasagawa ang cultivation method na ito hanggang sa rurok nito. Kaya't payapa akong nagsanay ng nakasarado, closed-door cultivation, sa ipinagbabawal na lugar. Sa patnubay ni Zulao, mabilis ding umunlad ang aking Tianzhen Haoranju. Sinabi ni Liu Xiao, kaya pala may ganoong pangyayari.